sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala pa ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o paniyapa. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanilang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kainin ninyo at inumin na anumang idulot sa inyo. Sapagat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nang si Hesukristo ay magsimula ng kanyang public ministry, mula sa kanyang hidden life siya ay lumantad at nagsimulang magpahayag. Isa sa kanyang pangunahing ginawa ay ang pumili ng 12. At isa sa 12, si Simon, na tinawag niyang Pedro, ay kanyang pinili upang maging tagapamuno sa kanyang mga alagad. At sa kanya nga ipinagkaloob ang susi ng kaharian ng langit. At bukod pa sa 12, narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong tumawag si Jesus ng karagdagang 72 pa. Nang magiging gawain ay tagapanguna. Sa lahat ng lugar na pupuntahan ni Jesus, mangunguna itong 72 upang ihanda ang pagdating ng Panginoon. No? At angako si Jesus na ako'y mananatili sa piling ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nga, matapos na siya'y umakyat sa langit, isinugo niyang Espiritu Santo, bumaba ang Espiritu Santo at isinilang ang simbahan. Na? At sa simbahang ito ay patuloy pa rin siyang tumatawag ng mga manggagawa upang ang simbahan, ang gawain ng simbahan ay magpatuloy. Alam natin mga kapatid na may mga bansa gaya sa Europa na mga Catholic Church ay nagsasara na nadili na lamang isang museum. Yung iba, dahil wala nang nagsisimba, ibinenta na, ginawa ng mall, ginawa ng shopping center, ginawa ng restaurant, ginawa ng diskotek. Nakakalungkot yun, ano? Bakit kaya nagkaganon? Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Bakit nagkaganon? Ba't namatay ang simbahan? Sapagkat ang Diyos ay patuloy na tumatawag, subalit ang mga tao nawalan na ng panahon sa simbahan. Hindi na sila tumutugon sa tawag ng Panginoon. Kaya kung namatay man ang simbahan doon, hindi kasalanan ng Diyos, kasalanan ng tao. Mga kapatid, dito sa ating bansa, tayo'y dapat magsaya sapagkat after more than 2,000 years, buhay na buhay pa rin ang simbahan. Bakit? Sapagkat tuwing tumatawag ang Panginoon, meron naman tumutugon. No? Kasi kinakailangan tutugon tayo sa panyaya ng Panginoon. Sapagkat kung hindi, baka mamatay din ang simbahan. Huwag naman sana sa ating panahon. No? Kaya nga hanggang may tumutugon sa tawag ng Panginoon, ang simbahan ay magpapatuloy. No? Patuloy na magiging daluyan ng pagpapala at ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na tayo ay tumutugon sa tawag ng Panginoon, makibahagi sa kanyang gawain. Okay?
So bakit nga ba, sa totoo lamang, hindi po madali na tumawag ng mga manggagawa? Ngayon ay narinig natin sa announcement, no, nagtatawag tayo ng mga gustong maging membro ng lay ministers, lectors, mother butler, usherette, choir. Hindi ho ba narinig niyo po yan? Sa totoo lamang, hindi madali. Kakaunti po ang tumutugon. Madalas kasi merong resistance. May resistance sa tawag na ito. Bakit? Pag tinanong mo sila, bakit po ayaw ninyo? Sasabihin nila, Father, I am not worthy. Isa ho akong makasalanan. At syempre, totoo naman yun. Lahat naman tayo makasalanan. Kahit naman ako, makasalanan din. So tinawag tayo ng Panginoon dahil nga makasalanan tayo. Hindi tayo tatawagin dahil banal ka. Hindi naman nakasalalay sa kabanalan mo ang kanyang pagtawag. Alam ng Panginoon, makasalanan ka. Kaya ka nga tinawag. Kaya ka tinawag para bigyan ka ng bagong pagkakataon. Bagong buhay, bagong bihis. Siyempre, kung dati kang makasalanan, tapos tumugon ka sa tawag ng Panginoon, naging lector ka, naging lay minister ka, meron ng meron ng social pressure at saka meron na ring social support na kailangang pagsikapin mo talaga na magbago ka, no? Kasi may nakatingin na sa'yo, no? So yun ang nakakatulong kung nais nyo magbago, bagong buhay, bagong bihis, bagong buhay, bagong paglilingkod. Kaya tayo tinatawag ng Panginoon. Huwag nating isipin, makasalanan ako. Hindi maniniwala yung mga kapitbahay ko sa akin. Sa simula lang yun. Kapag napatunayan ninyo sa kanila na sinisikap nyong magbago, maniniwala na rin ang mga kapitbahay ninyo. Darating ang time, no? So mga kapatid, sabi nga ng Ebanghelyo, the harvest is plentiful but the laborers are few. Sino ba yung mga harvest na sinasabi dito? Ang harvest ay walang iba kundi mga tao. Diba? Sabi nga ni Jesus sa mga tinawag niya sila Pedro, mula ngayon gagawin ko na kayong mangingisda ng tao. Tao nang huhulihin ninyo, hindi na isda. So yung tao. Ang mga harvest na tinutukoy ng Panginoon ay tao. Napakaraming mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. O yung iba naman, dating nakakakilala kay Kristo, tumalikod na, naligaw na, nawala na. So ito ang nais ng Panginoon na hanapin natin. No? Let us reach out to these people and bring them to the flock or bring them to the Lord, no? To the flock of the Lord. Yan ang harvest. Napakaraming aanihin, walang manggagawa. Kaya lahat tayo may gawaing naghihintay para sa atin. Napakaraming gawain. We need more workers in the vineyard of the Lord. No? Subalit meron din namang warning. No? Sa totoo lamang, hindi naman talaga madali ang gawain ng Panginoon. Why? There will be many difficulties, there will be many challenges, but always remember, the Lord is always with you. No? Para hindi niyo maramdaman na kayo nag-iisa, because the Lord will always be with you. No? He will carry the cross with you. At maaring yung iba, iniisip, nako, paano ba yan? Baka kulang ako sa resources. Alam niyo mga kapatid, ako'y pari for more than 33 years now. Hindi ako pinabayaan ng Diyos kahit minsan. The Lord provides. No? Sabihin niyo nga, the Lord provides. Malakas. Lagi niyong itatanim sa isip yan. The Lord provides. The Lord is the great provider. No? Trust in God's providence. Lagi niyong iisipin niya, ilalagay sa isip. At siyempre, yung providence naman ni Lord, hindi naman yan malalaglag sa langit. Anong ginagawa ni Lord? The Lord will touch people's hearts. The Lord will touch people's hearts so that people will become generous. So people will begin to share their blessings, no? So katulad nga po ngayon, malapit na po tayong maging national shrine. At siyempre, napakalaki po ng gastos. Alam po ba niyo kung magkano ang ating budget or estimated expenses?
6 million. No? 6 million. No? So, siyempre, sabihin natin, ako, napakalaki naman. Pero kung ito'y pinagtutulong-tulungan natin, kakayanin. Amen? At bilang manggagawa ng Panginoon, lagi nating lalagay sa isip natin, we are mere stewards. No? Tayo ay manggagawa lamang ng Panginoon. At bilang manggagawa, may kanya-kanya tayong misyon na siyang ating ipagsusulit. Maging anuman ang ating misyon. Ako, pari, kayo mga lay leader, lay people, lahat tayo may misyon. Alam nyo, pagharap natin sa Panginoon, ako'y naniniwala, isa sa itatanong sa atin ay, ilang kaluluwa na ang nadala mo sa akin? Ilang kaluluwa na ang nailapit mo sa Diyos? Ilang kaya ang isasagot ninyo? Meron kaya kayong nailapit na? Siyempre, unang-una sa family natin. Nailapit nyo na ba sa Diyos ang asawa nyo? Mga anak nyo? Mga kasambahay nyo? Mga neighbor ninyo? O kaya mga kasama nyo sa trabaho? Meron na ba tayong nailapit kahit isa? Paano kung wala? Di wala kang isusulit. Ikaw lang mag-isa. Haharap ka kay Lord. Sasabihin ni Lord, ikaw lang mag-isa? Wala kang nadala? O, di ba? Nasa na yung iyong ani? Nasa na yung mga nahuli mo? Wala. Kasi isinugo tayo, di ba? Na mag-harvest. Isinugo tayo para mamalakaya, mangisda. O yun ang hahanapin sa atin. Nasa na? Nasa na yung mga isdang nahuli mo? Nasa yung mga harvest mo? Ba't ikaw lang mag-isa? Ayan. Mga kapatid, seryosohin natin yung tanong na yan. Kasi akala natin maging Kristiyano, yung basta mahalaga ako at si Lord lang. Ang gagawin ko lang, I will pray and pray and pray, go to church, play the rosary, and that's it. That's enough. Baka akala natin ganun lang gadali maging Kristiyano. No. Hindi. Hindi. Lahat tayo may misyon. Lahat. Kaya nga po, mahalaga, tanong natin sa sarili natin, meron na ba akong nailapit kay Lord? O yun. And whatever we do, let us always do it out of love. Alam niyo mga kapatid, ano mang ginagawa natin at we're just doing it, just for the sake of doing it, it will become a burden. It will become burdensome. Parang darating sa point na ang bigat, nakakapagod. Ganun. Magiging burdensome na rin sa inyo ang gawain niyo simbahan. But, when there is love in your heart, alam naman natin, di ba? When there is love, there is joy. Whatever you do out of love, there is joy. You enjoy doing it. And because you enjoy doing it, you don't feel it as a burden. Because you enjoy doing it. Pagod ka, yes, physically you are tired, but spiritually you are enriched. Diba? You are strengthened. All because of the power of love. Tandaan natin mga kapatid, Jesus Christ is the love of God. The love of the Father. And if He is in us, if the love of the Father is in our hearts, then whatever we do it for the love of the Lord. We do it with the love of the Lord. Amen? So tumayo tayo, payag natin na ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mabubuting manggagawa sa iyong ubasan, taos puso nawa naming paglingkuran ng iyong kawan, upang patuloy naming maipahayag ng may tapang ang mabuting balita, at buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.